Alright, welcome back mga kabayan dito po sa ating munting YouTube channel, ang Nerds TV 51. Magandang gabi sa inyong lahat, sa mga kapatid, saan man kayong sulok ng mundo, ay sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Pag-usapan po natin ito pong naisagawang rally ng INC na Rally for Peace para sa kapayapaan mga kababayan. Ito pong ginawang rally ng INC mga kababayan ay marami pong galit na galit dito at ito po ay kanilang binabatikos. Lalo-lalo na po ito pong mga pro-government vlogger. Maging ito pong mga political analyst. Kanila po itong kinukundina. Pero ito po mga kababayan, kung ito pong mga pro-government vlogger na ito at mga political analyst ay kanila itong binabatikos, abay taliwas naman ito mga kababayan sa isa pong paring Katoliko. Ito po mga vlogger na ito, mga Katoliko po ito. Ito mga political analyst, mga Katoliko ang mga yan. Pero ano ang sabi ng kanilang pare? Ito pong si Crescenciano Ubod tungkol sa sinagawang rally ng INC. Hinangaan niya po ito at binati niya pa ang Iglesia ni Cristo. Mga kababayan, o ito po, panoorin po natin ang naging pahayag ng isang paring Katoliko sa isinagawang rally ng INC kung paano niya ito pinuri at hinangaan, mga kababayan. Gusto ko mo-congratulate sa mga leaders, mga organizers niining maong rally. Pagkanindot tanawon, mga 13 areas ang kinadakan ang dito sa Quirino area, Lanstanza, Manila. Pertigyong daghanang tao, murag gabanig, murag ang yuta, giilisan o puti nga ganing Ang sabi niya po mga kababayan, dahil po sa dami ng tao, yung lupa daw po ay parang napalitan ng puti na tiles o kulay. Sa dami nga po ng dumalo. Dahil nga po, di ba, yung mga dumalo po dyan ng mga kapatiran sa INC ay naka-uniforme, nakasuot po sila ng kulay puti. Ito po ang sabi ni Father. Ulit po natin. Tiles or color nya di ka kabati nga di ka kakita nga nagtinukmuray, di ka kakita nga naay daghang mga pulis nga gidamagan nga nagdaog mga pangontras magrally. Hindi mo daw dito makikita na yung mga pulis na nakadistino ay may mga pangontra sa mga rallyista. Wala kang nakikita na sabi nga itong mga nagrarally ay magugulo. Sabi pa po ni Father. Tuloy natin. Kalma kayo nga nagtapok kining millions of attendees. Di ta kita nga naay mga tao nga gipang atake, naay mga placards nga nagbugal-bugal o nag-insulto. Wala ka daw makikita rito sa rally ng INC sa kanilang mga placards na nangiinsulto sa kanino mang tao, mga kababayan. Wala kang makikita rito ng mga nagtutulakan na sinusugod ang mga pulis na nagbabantay
o ang mga pulis sa mga rallyista, kundi lahat po sila ay kalmado. Ayan po ang payag ni Father, mga kababayan. Tuloy natin. Sa certain persons, kanunay nakasentro sa katilingban, kanunay nakasentro sa pangandoy sa kalinaw, pagkahiusa, kauswagan, Ayan. Ang rally daw po ng INC ay nakasentro lamang sa kapayapaan, sa pagkakaisa, at sa kaunlaran ng bayan, mga kababayan. katilingbanon, nag-atake sa mga depikto sa katilingban, dili sa depikto sa tao. Ningon jud ko, congratulations INC. Kay O yan, binabati niya po ang Iglesia ni Cristo, mga kababayan at mga mahal na kapatid. Ayan, ganyan po humanga ang isang pari Katoliko sa isinagawang Rally for Peace ng INC. maogid niya, muukab sa Bible, ibase dito ang ilang mga pangandoy sa kalinaw, kahiusa, mahunong na ning pagkabahin-bahin, panag-away, naamanas Bible tanan. Oh. Ang ginawa daw po ng INC na ito ay nakabase lahat sa Biblia. Nakabatay sa Biblia na iwasan ang pagkabahagi, pagkawatak-watak ng mga mamamayang Pilipino. Ayan po ang pahayag ng isang paring Katoliko, mga kababayan. Tuloy. Pasabot, kanindot nga naay mga tao nga magtapok aron mo padayag unsay gustos Ginoo nya kini sa mga pagpadayag sa atong mga Diosnong panginahanglan o pangandoy sa mas gibuhat sa atong mga igsoon sa Iglesia ni Cristo nga kini. Oh. Napakaganda daw tignan na mayroon mga tao na ganito ang layunin, mga kababayan. Layunin ng pagkakaisa, layunin ng kapayapaan. Ayan po, mga kababayan. Hangang-hanga po si Father sa ginawa na rally ng INC. Rally karon ato unta ning buhaton, dili nato ihilom ba matud pa ni Kristo, ayaw tagui ang suga ilalom sa gantangan, itungtong kini sa tungtunganan. O para nako natuman ni sa Iglesia ni Kristo, gipakita nila sa tibuok kalibutan karon. O yan. Ayan daw ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang ilawan dapat hindi itinatago, kundi dapat ito ay pinapatong sa tamang patungan para mailawan ang mga tao. O, gaya nga po ng isinagawa ng Iglesia ni Cristo ngayon para maliwanagan ang mga nanunungkulan sa gobyerno, para ma-enlighten sila kung ano ang kanilang dapat maging trabaho. Naunahin ang sambayanang Pilipino, hindi yung pansariling interes, mga kababayan. Tuloy. Biggest gathering in the Philippines nga nagsulti, hunungo na nato ang away, hunungo na nato ang korupsyon. O yan, ito lang daw ang naisagawang pinakamalaking pagtitipon sa kasaysayan, mga kababayan. Itong ginawa ng INC
na nagtipon-tipon sila para itigil na ang korupsyon, itigil ang bangayan sa gobyerno ng mga nanunungkulan. Tuloy. Unungo na nato kining pag-iya-iyahay. Unaho nato ang katilingban, unaho nato ang kapayapaan o pagkakaisa. O yan. Unahin daw natin ang pagkakaisa. Unahin natin ang kapayapaan para sa ating bayan. O ito nawa ang ilaw na magliwanag sa atin bilang isang bansa. O kita nyo yan mga kababayan. Isang paring Katoliko po ito ha. Hangang-hanga siya. At binabati niya ang Iglesia ni Cristo. Dahil mayroon isang relihiyon na ninindigan para sa kapayapaan at pagkakaisa. O kaya yung mga political analyst, mga vlogger na tumututol sa isinagawa ng INC, kumukontra sa isinagawa ng INC na rally for peace, ay ito, pakinggan nyo yung pare. O, di ba mga Katoliko kayo? O dapat makinig kayo sa sinasabi ng tagapagturo ninyo. O, biro mo tagapagturo ninyo sa simbahan, pare, hangang-hanga sa isinagawa ng INC rally para sa kapayapaan. Pero kayong mga member ng Katoliko, kinokontra nyo, ayaw ninyo. Anong klaseng mga membro kayo ng inyong relihiyon? Hindi ninyo sinusunod ang panawagan ng mga tagapagturo ninyo. Tuloy. Ni ang suga unta nga magdanag nato isip nasod. Itungtong ni sa tungtunganan karon sa nagrally. Congratulations sa tanan ni apil. Congratulations sa tanan nga ni appreciate ni ining maong paagi sa pagpadayag sa atong mga pangandoy. Oh. Kita nyo yan mga kababayan at mga mahal na kapatid. Ito raw ang isinagawa ng INC. Kumbaga sa sabi nga ni Kristo kung ikaw ay lingkod ng Diyos, dapat na magliwanag ka. Ang ilawan na hindi dapat itinatago, kundi ito ay dapat na ipinapatong sa tamang patungan para maliwanagan ang mga tao. At ito nga ang ginawa ng Iglesia ni Cristo mga kababayan. Ayon pa ito kay Father Crescenciano Ubod. Oh. Dahil dito nakita niya, kaya hinangaan niya ang rallying sinagawa ng INC. Walang gulo, walang away. Mapayapa. Ayan po mga kababayan. O kaya sa mga itong mga bumabatikos sa isinagawang rally ng INC, itong mga political analyst, itong mga vlogger na kumukontra at binabatikos ang isinagawa ng INC, hindi ba mga Katoliko kayo? Oh. Pero itong tagapagturo ninyo, pare ito hinangaan ang isinagawa ng INC ito. Oh. Anong masasabi nyo rito? Ang bumabatikos naman dito sa isinagawang rally ng INC, itong mga pro-government vlogger na ito
Ako, pro-government vlogger din ako. Pero kung pagdating na sa, sabi nga, relihiyon, ang pag-uusapan, sabi nga ng pari na ito sabi ni Crescencio Ubod, ang isinagawang ito ng INC ay pawang nakabatay sa Biblia. Paano ba yan, mga vlogger? Mga pro-government vlogger na bumabati ko sa sinagawang rally ng INC. Itong mga political analyst na galit sa sinagawang rally ng INC. O hindi ba mga Katoliko kayo? O ito, tagapagturo ninyo, hinahangaan ng isinagawang INC rally. Pero kayo naman, galit na galit kayo. O isa lang ibig sabihin ninyan. Kayo mga membro, talagang hindi kayo marunong sumunod sa tagapagturo ninyo sa inyong reliyon. O hindi po ba? Ay pasensya na kayo kung tinatamaan kayo, pero ito mismo ang sabi ni Father Crescencio Ubod. Binabati niya at hinangaan niya ang isinagawang rally ng IEC. At ang isinagawang rally na ito ay pawang nakabatay sa Biblia. Ano ngayon ang masasabi nyo mga pro-government vlogger? Magkakasama tayo sa pagtatanggol ng gobyerno. Pero kung pagdating na sa paniniwala o reliyon na ang pag-uusapan, ay tabla-tabla tayo. Hindi nyo kaysa. O ultimo, tagapagturo ninyo, pare ninyo, nakikiisa Hangang-hanga siya at binabati niya ang Iglesia ni Cristo. O yan po mga kababayan. Muli po, hanggang dito na lang po tayo. Kung hindi po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating pong mga i-upload na video dito lang po sa Nerds TV 51. Mundo'y nagliwanag nang makilala ka, di may balik.